Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon na sa kabila po ng masamang panahon. Nandito po tayo ngayon at patuloy natin siyang purihin, sambahin at pasalamatan. In Jesus' name, let's sing, Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Oh, come in your own special way. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Oh, come in your own special way. Oh, come, Holy Spirit, Lord, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Oh, come within your own special way. Amen. To God be the glory. Oh, everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of a nation. Amen. We sing, Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, oh my
and failures fill my life again. I give my life to follow everything I believed in. Now I surrender. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Oh, He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Jesus. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. His name is Jesus. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Oh, He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, oh, my God is mighty to save. Yes, He is mighty to save. Forever, He's the author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, my darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos, mga kapatid, sa magandang umaga sa inyong lahat. Ang aking pong babasahin ay matatagpuan sa mga awit 119, verse 33 hanggang 40. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa sa aking iingatan ng iyong kautusan. Oo, aking susundin ang aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos, sapagkat sa'y kong inaaliwan. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. Alisin mo ang aking mga mata, pagtingin ng walang kabuluhan, at buhayin mo ako ng iyong mga daan. Kapagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan, sapagkat ang mga kahatulan mo'y mabuti. Narito, ako'y nananabik sa iyong mga tuntunin. Buhayin mo ako sa iyong katwiran. Purihin po ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tayo po'y sama-samang manalangin. O dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat, muli po Ama, panutunghayan mo ang iyong mga anak na minsan po Panginoon Diyos, kami po ay muling mag-aaral ng iyong mga banal na salita, Panginoon Diyos. Sana po Panginoon Diyos, ang ano man ang aming maririnig ay itanim mo sa aming puso at isipan upang magsilbing tibay sa aming pananampalataya, Panginoon. Lord God, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapala na binigay mo sa bawat sa aming Panginoon Diyos.
Salamat din po, Panginoon Diyos, sa panibagong buhay na ito at hininga na ibinigay mo sa amin. Salamat din, Panginoon Diyos. Kami po ay binigyan mo ng isang iba yung kalakasan sa aming mga lupang katawan, Panginoon. Lord God, kami po ay patawarin mo sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon Diyos, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon Diyos, ang aming kapatid na itatayo mo sa aming harapan, na siya pong mangunguna sa umagang ito upang magturo sa amin at magpahayag ng iyong mga banal na salita, Panginoon Diyos. Puspusin po siya ng iyong Espiritu Santo, Panginoon Diyos. Kapagtibay mo po siya, Panginoon Diyos, at magpagpahayag ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ang lahat po ng mga bagay nito, Panginoon, ay aming hinihiling at pinagpapasalamat sa iyong dakila at matamis mong pangalan. Ang pangalan po ninyo, Panginoong Hesukristo, na aming pong Diyos at aming tagapagligtas. Mula po ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na bagamat sa araw na ito ay tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan na atin pong nararanasan sa kanyang awat biyaya. Bagamat nagkaroon nga po ng kaunting delay ang atin pong gawain na ito, tayo po ay kanyang pinagpala, biniyayaan, at muli po niya tayong pinangunahan. Kaya mga kapatid, para sa Panginoon. Amen, amen. Pati po yung ating microphone o ilang mga bagay-bagay sa ating computer ay naapektuhan po ng pagbaha sapagkat katulad nga po ng alam ng marami at nararanasan din po natin mga kapatid, maliban na lang marahil ang mga televiewers natin nasa ibang panig ng daigdig ay hindi po nila marahil naranasan bagamat nababalitaan po nila ang tuloy-tuloy na pag-ulan dito po sa ating bansa, partikular nga po rito sa Kamaynilaan. So mga kapatid, sa umagang ito ay ibig ko pong ibahagi sa inyo ang isang pagpapaalala. Ano po? Isang wake-up calls sa maraming mga mananampalataya na bagamat sila nga po ay gising at nakagagalaw, ngunit mayroong isang spiritual na bagay na ipinaalala sa atin, ang banal na kasulatan, sa pamamagitan po ni San Pablo. At ito po'y nakasulat nga po sa aklat ng Epeso at maging ating pong pamagat ay gumising kang natutulog. Gumising kang natutulog. Ibig pong sabihin, ang pagkakatulog na yan, bagamat tayo ay gising, ngunit spiritually, sinasabi nga na tayo ay natutulog. Ganito po ang ating mababasa sa pagpapatuloy po ng talatang yan. Sa 5 ng Ephesians. Kaya, sinabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Kung gayon, sabi nga po rito, magbangon ka sa gitna ng mga patay. Ano ang ibig ipapansin sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat? Bagamat tayo mga kapatid, ay gising naman physically, ngunit sinasabi niya na tayo'y magbangon sa gitna ng mga patay. Ano po yung tinutukoy niyang patay? Ito po yung nakatutulog o natutulog sa kanilang spiritual na buhay. At sabi pa nga po rito, at liliwanagan ka ni Kristo. Kung gayon, malinaw na ang tinutukoy ni San Pablo na pagtulog ay spiritual na pagtulog na karanasan nga po ng marami sa mga nagsasabi
na sila po ay nakakilala na sa Panginoon, sila po ay mga mananampalataya, ngunit mapapansin po natin na sa kanilang buhay ay natutulog po sila spiritually. Ano po ang ibig kong sabihin? Ito po yung mga mananampalataya na hindi po nila masyadong nabibigyan ng pagpapahalaga ang mga gawaing espiritual. May ganito pong sinabi ang aklat ng awit sa kanyang kabanatang 115. Ano nga ba yung nakasulat po roon? Ayan. Sa 115 verse 17. Sabi po rito, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang nabababa sa katahimikan. Sabi po, the dead praise not the Lord. Ang patay ay hindi nakakapagpuri. Kaya nga po, ito nga po yung mga tao na sa kanila, bagamat sinasabi nila na kami naman ay may pananampalataya, kami naman ay may paniniwala, ngunit sa mga bagay na gawaing pang-espiritual ay hindi po nila binibigyan masyado ng pagpapahalaga. Kaya sabi nga po sa aklat ng awit, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. So maraming mga mananampalataya, pag dumarating ang mga bagay ng araw ng pagsamba, o sabihin na nating mga sandali ng pakikipagnig sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin, ay hindi na po nila nagagawa ang bagay na yon. Bagamat sila nga po ay buhay, sila po ay malakas, ngunit yung kanilang spiritual na buhay ay natutulog o nakakatulog. Kaya nga po, ito ay sinasabi rin ng maraming mga kasulatan sa banal na kasulatan na waring iginagalang po natin, pinapahalagahan po natin, pero ang totoo nun, kumbaga sa puso natin ay hindi naman totoo. Ganito po ang sinabi ni Mateo, sa pamamagitan ni Mateo ay may sinabi ang Panginoon sa kabanatang 15. Ganito po ang ating mababasa. Simulan po natin sa verse 8. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabulahan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ibig pong sabihin, hindi talaga isinasa puso, para bang sabihin na natin na mayroon tayong pakikinig, ngunit sa atin naman ay hindi naman natin na isa sa puso, hindi natin na isa sa isip, o hindi natin na isa sa buhay. May sinabi po si Santiago sa mga ganong mga tao na sabi po niya, dinadaya nyo lamang ang inyong sarili. Kaya sabi nga po ni Mateo, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanila mga labi, marahil gumagawa nga po tayo ng mga awitin, sabi na nga natin ganon, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Hindi totoo. Kumbaga, waring pagpapaimbabaw ang tinutukoy nga po ni Mateo sa bagay na ito. Kaya nga po napakahalaga na maging sincere po tayo. Yung totoo, yung talagang totoong tayo, hindi naman talaga natutulog. Talagang gising po, yung ating isip, yung ating puso, maging yung ating uri ng pamumuhay. Mayroon po nga sinasabi si Lucas na bagamat nakakalungkot, ay totoong nangyari nung mga panahon na yon. Alam naman natin, doon pa lamang sa unang aklat ng banal na kasulatan ay may pangyayari, nagkaroon ng mga baha, kung inyong matatandaan, sa panahon ni Noe, at yan po ay inulit na sinaysay
ni Lucas. Ganito po ang ating mababasa sa chapter 17 ng Aklat ng Lucas. Simulan po natin sa verse 26. Ganito po ang ating mababasa. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sana po mapapansin po natin na yung pong panahon na dumating ang baha nung panahon ni Noe, waring ipinapatanaw po sa atin, ni Dr. Lucas, na ganon din daw di umano ang pagdating o yung second coming na sinasabi po ng banal na kasulatan. Ituloy po natin sa verse 27. Sila'y nagsisikain. Sino po yon? Nung panahon ni Noe, ang mga tao raw di umano ay nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Kung atin pong mababalikan yung kasaysayan ng Noe, sabi nga po roon, nagsisi ang Panginoon na hindi nagsisi nung nilikha niyang tao, kundi yung kasamaan ng tao. At wala nga po siyang nakitang gumagawa ng matuwid, liban lang po doon sa family. Yung family ni Noe. Kaya nga po sabi ni Lucas, nung pumasok na raw di umano, si Noe doon sa daong, dumating ang paggunaw. So na-surprise po silang lahat. Hindi nila nalalaman. Bagamat gising po sila physically, spiritually, sila po ay natutulog. Sila po ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa, waring normal ang buhay nila, at gayon din po ang kalalagayan ng marami sa ating mga kapwa, maging sa ating panahon sa kasalukuyan. Tuloy po natin ang pagbasa sa 28. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre at nilipol silang lahat. Gayon din po ang nangyari doon sa Sodoma at Gomora. Napag-aralan po natin yan na ginunaw nga po yon dahil sa pagiging makasanlibutan ang ugali o buhay, lifestyle ng mga tao. Yun nga lang pong si Lot at ang kanyang pamilya, bagamat ang kanyang may bahay, ay hindi rin po nakatugon doon sa sinasabi ng anghel. Ganito po ang sinasabi sa aklat pa rin ng Lucas. Gayon din, balikan natin yung 29, datapwat ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na yaon, ang mapapasabubungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-ari ay huwag silang manaog upang kunin. At ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kung mapapansin po natin ang kasaysayan sa aklat ng Genesis, ang sinabi po ng mga anghel, habang sila po ay lumalayo, mula nga po roon sa umuulan na asopre, apoy at asopre, sinasabi po niya na huwag kang walang lilingon. Datapwat lumingon ang asawa o may bahay ni Lot. At anong nangyari? Siya po ay naging haliging asin.
ano yung nakikita natin sa bagay na yon? Sabi po rito, ang mga nasa bubungan o nasa bahay ng kanya mga pag-ari ay huwag silang manaog upang kunin. Kadalasan po kasi ang nagiging dahilan, kanya nga nakakatulog tayo minsan, spiritually, ano po? Sabi nga po ron sa isang patalinhagang sinabi ng Panginoon sa aklat ni Mateo, doon sa the parable of the sowers, ano po? Marami ang, kumbaga, ang atensyon ay napupunta sa mga bagay na kayamanan o mga bagay na material. So yun nga po ang nangyari, maring nanghinayang ang asawa ni Lot, doon sa kanilang naipundar marahil dahil sa ang hirap nga namang magpundar ng mga bagay na material, marahil mga bahay o baka may mga ari-arian pa siya roon, at ayun at nasusunog. Kanya nga ganun po ang nangyari. So ang ibig lamang sabihin nun mga kapatid, iba naman talaga ang buhay na pag-uukulan natin ang material na bagay, bagamat hindi naman po masama yun, ngunit ang itinuturo po sa atin, unahin natin yung mga bagay na espiritual, tulad nga po ng napag-aralan natin ng mga nakaraan, na sinasabi naman ni Apostol Pablo, na sa mga bagay na nakikita, ay hindi na po nila masyadong binibigyan ng pagpapahalaga yon, ngunit yung mga bagay na hindi nakikita, sapagkat aniya, ang bagay na nakikita ay may katapusan o may hangganan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay eternal. So ganun po natin iniugnay kung gayon ang talata na kanyang isinulat sa Ephesians, natutulog, o sa ibang salita ay natutulog, rest, ibig sabihin, pag tayo po kasi, kung literal po nating i-analyze, pag tayo po ay natutulog, hindi natin alam ang nangyayari sa ating mga kapaligiran. Dahil natutulog nga po tayo Hindi natin alam na mayroon na palang bahang dumarating. Hindi natin alam na may mga tao na nagpunta pala sa bahay natin dahil tayo nga po ay natutulog. Kung sa physical na pagtulog ay hindi natin nalalaman yung mga nangyayari sa ating mga kapaligiran, what more kung tayo ay spiritualing natutulog. So kung gayon, wala na tayong waring nalalaman sa mga bagay-bagay sa kapaligiran, dahil nga maging sa spiritual na pagtulog ay yun po yung nagiging habit natin o attitude natin. Hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga ang gawaing pang-spiritual. Kanya nga po ganun ang pangyayari. At ito nga pong bagay na ito nung ang Panginoon ay nagsasalita at naririnig ng kanyang mga alagad, tinanong nila ang Panginoon. Balikan po natin si Mateo. Ganito po ang pangyayari po roon. Ito po ay nakasulat sa chapter 24. Simulan po natin ang pagbasa sa verse 3. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Maging yung kanyang mga alagad, ay waring nagugulumihanan. Hindi nila marahil naunawaan. At marami rin sa atin ang totoong hindi nakakaunawa kung ano ba yung bagay na yon, yung second coming. Kaya nga sabi nila, kailan ba talaga ang iyong muling pagparito? Kanya nga po may mga talata na nagsasabi nga po roon na ang mga anghel hindi nila alam, maging ang anak ng tao hindi niya rin alam, kundi ang Ama lamang. So para bang palaisipan kung kailan nga yon. Kanya nga nagtatanong yung kanyang alagad. Kasi nga po, yung pong pinakabuod ng atin pong tinatalakay, ay yung pagkakatulog, yung parabang pagbabaliwala sa ating spiritual na buhay. Kanya kung iugnay po natin, yung tinanong ng mga alagad, ay mahalaga nga rin naman na malaman natin kung ano po yon. Ituloy po natin, verse 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila,
mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ito po ay isang babala rin naman, sapagkat maraming hanay o mga grupo ng pananampalataya sa ating kapanahunan, maging sa ating kapanahunan, na inaangkin na po nila. Inaangkin na po nila. Kaya nga sabi nga po rito, marami raw magsasabi, ako ang Kristo. Alam naman po natin, na nangyayari na nga po yon maging sa ating panahon. Verse 6, at mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Kung mapapansin po natin yung mga kahirapan na binabanggit po rito, ay naisulat na po, para bang naihula na. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ayan. Verse 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So kung ganon mga kapatid, nababanggit na itong bagay na ito, na kung saan yung mga war, yun nga po yung kinatatakutan natin, sapagkat mayroong mga prediction nga po, maging doon sa aklat ng Revelation, na halos 1/3 nga po yung sinasabi nga po roon, na malilipol pag dumating nga po yung mga war o yung mga giyera. Napaka-high-tech na po ng mga armas, ng mga bansa sa ngayon, na kung saan ay kayang-kaya po nilang pumatay ng maraming tao. Sabi nga po rito, magkakaroon daw ng mga tagutom, mga lindol sa iba't ibang dako, at ito raw po ay pasimulan ng mga kahirapan. So, ang mga kahirapan na ating nararanasan sa ngayon, lalo pa nga pat may mga pandemic, na nararanasan natin, dapat mga kapatid, nagiging matatag po tayo. At may Diyos tayo na tinatawagan. May Diyos tayong hinihingian ng lakas o maging ng ating mga pangangailangan sa buhay na ito. Kaya mahalaga na tayo po ay gumising. Huwag tayong matulog spiritually. Makinig po tayo ng kanyang mga salita, sapagkat yun nga po ang isinulat ni San Pablo sa aklat ng Efeso, sapagkat liliwanagan kayo ng salita ni Kristo. So kung wala po yung mga salita, kung wala po ang Kristo sa ating buhay, marahil nagiging weak yung ating pananampalataya. Maring nandoon yung takot, yung fear o yung anxiety na nararanasan ng marami sa atin. Itutuloy po natin. Verse 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito, sabi nga po rito, ay pasimula ng kahirapan. Na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So talagang mangyayari po yung bagay na yon. Kahirapan, kung bakit nga naman, waring napaka-high-tech na nga po nung ating panahon sa ngayon, hindi po ba? Nakakausap po natin yung pong mga mahal natin sa buhay sa ibang bansa at live, napapanood po natin sila. Kaya nga po tayo po ay natutuwa, sapagkat sa biyaya ng Panginoon, except sa araw na ito, ay nakalive po tayo sa ang partiman ng daigdig, sa pamamagitan ng high-tech na telecommunication. Pero bakit ganon? Sa kabila ng high-tech na nga po tayo, naroon pa rin yung kahirapan. Napakarami pa rin mga bansa ang naghihirap, marami pa rin mga tao ang nagugutom. Sapagkat nakasulat po yung mga bagay na yon, talagang mangyayari ang mga kahirapan. Anya nga po, dito po sa verse 13, 24:13, ang talata na ito ay nagiging inspirasyon po sa atin. Ganito po ang kanyang sinasabi, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
So paano natin magagawa yon kung tayo po ay natutulog spiritually? Hindi po ba? Kaya nga po tayo po ay kinakailangang bumangon sapagkat hindi naman mahirap ang sinasabi ng banal na kasulatan sa pagbangon, kayo ay liliwanagan ng salita ni Kristo. Ituloy po natin sa verse 22, sabi po rito, 22, at malibang paikliin ang mga araw na iyon, ay walang lamang makaliligtas. Ano yung araw na iyon? Digmaan, kahirapan, lindol, mga tagutom, hindi po ba? Datapwat, dahil sa mga hirang. Hirang, sabi nga po rito, ay paikliin ang araw na yon. Ano po yung ibig sabihin ng hirang na sinasabi? Yung mga hirang, yung mga elect, yung mga tunay na mga mananampalataya, yung mga tunay na followers of Christ, ano po? Yung namumuhay ng may banal na takot ayon sa biyaya ng Diyos. Ito po yung tinutukoy po ni Mateo na malibang dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yon. Yung mga kahirapan, magiging maiksi na lamang. Sino yung mga hirang? Ito po yung mga tunay na mananampalataya. Ito po yung nananalangin. Ano po? Ito po yung mga taong nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual na buhay. Kung mapapansin po natin, maging ang bansang Israel, doon po sa lumang tipan, sa mga kasaysayan, ay dumarating din talaga sa kanila ang mga pagkapahamak. Ngunit sa panahon na sila po ay nagbabalik loob, mababasa po natin yan sa aklat ni Jeremias o sa aklat nila Daniel. Nakita natin na ang buong kaharian ng Babylonia sa pamamagitan ng isang hari na nagngangalang Haring Nabucodonosor ay nag-order, na lahat daw di umano ng mga tao ay yuyukod sa isang ribulto. Minsan kasi mga kapatid, sa trial sa ating buhay, dapat nagiging matatag po tayo hindi po ba? Dapat nagiging matatag po tayo sa mga trials. Sabi po ng hari, ang sino mang hindi luluhod sa ribultong yan, ihahagis ko roon sa nagniningas na hurnong apoy. Kaya lahat po sila, yung buong bayan na yon, kung ilang libo po sila roon, malawak ang mga nasasakupan ni Haring Nabucodonosor, hindi po ba? Ngunit dahil nga po sa paninindigan ng tatlong magkakaibigan, hindi po ba? Ay sinuway po nila ang hari na yon. Sa buhay po natin, maraming mga trials po tayong nararanasan. Maraming kahirapan. Maraming bagay na katatakutan. Kanya't magtiwala tayo sa ating Panginoon. At sabi nga po rito, na sa akin pong talatang verse na binasa, datapwat dahil sa mga hirang. Sa mga tunay na mga anak ng Diyos na patuloy na nagbibigay, ng mga pagpuri, patuloy na mumuhay na kaakibat ang spiritual na bagay, ang mga tao na gising ang kanilang spiritual life, ito po yung tinutukoy na hirang. Ito po yung elect o yung hirang. Sapagkat sa kabila ng mga kapanganiban, ay nagiging matatag po ang kanilang faith sa ating Panginoon. Kanya nga po, sa pagpapatuloy ng ating pagbasa, may sinulat din po si San Pablo sa kanyang sulat sa Tesalonica. Ganito po ang ating mababasa roon at nagpapakita po ito ng isang positibong mga kaisipan. Sa mga tunay na mananampalataya. Basahin po natin ang 1 Thessalonican chapter 5, simulan po natin sa 4. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman. Ito po yung hindi natutulog, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. 5, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi, ni kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog, gaya ng iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Sabi po rito, huwag tayong matulog. At sinabi nga po niya na
Tayo'y anak ng araw ng liwanag, hindi kadiliman. Ang tinutukoy po kasing kadiliman dito ay di yung mga nagpapabaya nga sa kanilang spiritual na buhay. Yung mga hindi nagbibigay ng pagpapahalaga. Ngunit sabi po niya, tayo mga kapatid ay wala sa kadiliman. Ayan. So, sino yon? Yung pong mga tumanggap sa Panginoon, namumuhay po tayo ng may banal na takot sa Panginoon. At tayo po mga kapatid ay walang sawa sa mga pagpupuri, sa mga prayers, sa mga pagpapasalamat. At isa pa nga, yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang mga bagay na yan ay nakasulat upang siya nating lakaran. Ano po? Alisin natin kung ganon sa ating isipan ang takot o yung pangamba. Sa nangyayari, sinulat na po pala rito sa mahabang panahon, 2021 na po ngayon, na taon ang nakaraan at naisulat na po ang mga bagay na yan na mangyayari. Kanya nga, kung pupuntahan po natin muli, si Marcos naman, ano po bang sinasabi ni Mark? Nagsalita si Lucas, nagsalita si Mateo. Ano naman ang sinabi ni Marcos? Sa Marcos chapter 13, mayroon po tayong ganitong mababasa mga kapatid. Dito po sa 13, verse 35. Ayan. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay mangarat nang natutulog. Kayo'y mangarat nang nangatutulog. Ayan. Sabi po niya, dapat gising po tayo. Gising spiritually. Hindi tayo dapat maratnan ng Panginoon na tayo po ay natutulog. Kung interpret po ng ibang mga kapatid po yan sa gawain, kung tayo raw po ay tatawagin na ng Panginoon, katulad ng mga magulang natin, ng ating mga mahal sa buhay, napakasarap isipin na sila po ay hindi natutulog. Ibig pong sabihin, sila po ay tinawag ng Panginoon. Sila po ay tinawag na sa kaluwalhatian ng Panginoon. At nung pong sila ay namatay, unang tinawag na sila ng Panginoon, sila po ay gising. Sila po ay nagbigay ng pagpapahalaga sa mga gawaing pangkabanalan, sa mga gawaing espiritual. Kanya nga po, dalawang bagay po yan. Either abutan tayo ng Panginoon sa kanyang second coming, o kung tayo tawagin ng Panginoon, ang message ng Panginoon sa umagang ito, dapat po spiritually gising po tayo. Amen. Kanya nga po, balikan po natin ang aklat ng awit. Sabi nga po roon sa aklat ng awit, dito po sa 104, ano bang nakasulat po roon? Ayan. 33. Sabi po rito sa 104:33, aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Amen. Gising ka po nun. Hindi mo kayang umawit sa Panginoon, kasi ang awitin sa Panginoon, ay bilang pagpupuri sa atin pong mga praise and worship. Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay, ako'y aawit ng pagpuri sa aking Diyos, samantalang mayroon akong kabuhayan. Amen. So mayroon pong sinasabi po roon, si David, kung siya man ang sumulat po roon sa talatang yon, na siya po ay aawit sa Panginoon habang siya ay may buhay. At sa huling talata, mga kapatid, na ibig kong ibahagi sa inyo, itong atin pong naging topic sa umagang ito, sa biyaya ng Panginoon, ay isang, kung tawagin nga, ay isang review, para bang pagbabalik tanaw sa mga nauna nang napag-aralan po natin. Napakahalaga po kasi na tayo ay pinapaalalahanan ng banal na kasulatan. Ang paalala nga raw po di umano ay gamot sa mga kapatid na nakakalimot.
gamot sa taong nakakalimot. Kanya nga po, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin. Ano po? Ang salita ng Diyos, ano po? Ay may sinabi po si Timoteo, nagtuturo, tayo po ay tinutuwid ng salita ng Diyos. Kung ganon, napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. At may sinulat nga po si Juan sa chapter 17, verse 17, sabi nga po rito, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Amen. Purihin ng Diyos. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. At kung babalikan po natin yung ating unang topic, unang verse, sabi nga po rito, kaya't sinabi niya, gumising kang natutulog at ikaw ay liliwanagan ng salita ni Kristo. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. At mga kapatid, bagamat hindi nga po tayo magkakaroon ng mga pagbati nga dahil nga po hindi nga po gumagana yung ating telecommunication sa inyong lahat na nagbigay ng pagpapahalaga sa gawain na ito, purihin ang Panginoon at lagi po tayong manalangin, gumising po tayo sa ating mga espiritual na pagkakatulog at sa kanyang biyaya at pagpapala mga kapatid ay magsasama-sama tayo sa isang mabiyaya at mapagpalang spiritual life. Muli, para sa Panginoon, We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. For prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each broken need, and love is way too much to give us lesser things. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your name? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, as long as we'd have faith to believe. Oh, what if your blessings come through raindrops? What
if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest night, are your mercies in disguise? Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. At tayo po sa pagpapatuloy ng ating pong gawain, ay dadako na po tayo sa pag-alala ng mga sakripisyo. At atin pong alalahanin ang banal na tipan ng Panginoon. Nakasulat po sa aklat ni Juan, mga kabanatang 6, mga talatang 47 hanggat 58. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudyo nga'y nangagtatalo na nangagsasabi, paanong may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya ay aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya, kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, at tayo po'y dadako na
sa atin pong pagpapasalamat. O dakilang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, ipinapaabot po naming muli, Ama, ang amin pong taus-pusong pagpapasalamat at pagpupuri po at pagsamba sa inyo pong banal at dakilang pangalan. Salamat pong muli, o dakilang Diyos, sa inyong pangunguna sa aming gawain na ito. At bilang pag-alala amang banal sa inyo pong mga hirap at sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, amang banal, narito po ang katas ng ubas at ang tinapay na siyang simbolo ng inyong katawan at dugo na nabayubay po roon sa krus ng Kalbaryo. Pakibasbasan niyo po, Diyos, ang banal na tipan na ito namin pong tatanggapin sa aming mga sari-sarili. Patawarin niyo rin po, Ama, ang bawat isa sa amin sa lahat ng mga karumihan, sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng mga kahinaan namin pong nagawa. Maging karapat dapat po nawa kami, Ama, na tumanggap ng biyayang ito, na ito po nawa, O Diyos, ay patuloy pong magbigay sa bawat isa sa amin ng iba yung katatagan ng pananampalataya, iba yung kalusugan, kalakasan ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo rin po nawa, Panginoon, ang mga kapatid na gumaganap ng banal na tipan sa kanilang mga tahanan. Pakibless niyo nga po sila, O Diyos, na sa kanilang pagtanggap ng biyayang yaon ay patuloy din po nilang taglayin ang pagpapalang nagmumula po sa inyo. Salamat, Ama, at ang lahat ng mga bagay na ito, O Diyos, ay amin pong idinadalangin at hinihiling sa pamamagitan po ng inyo pong banal at dakila, natatangi at pinakamakapangyarihang pangalan, Panginoong Hesukristo, namin pong Diyos at amin pong tagapagligtas. Amen. Unang Korinto, Kabanatang 11, mga talatang 23 hanggang 29. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus nang gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing ko'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kahit ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon.
Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay dadakon sa ating online giving. Atin pong basahin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 at sinasabi, "Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik na ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik na ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay ng masaya." Muli po, ang gabay at patnubay ng ating Panginoong Hesukristo ang sumaatin. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, at sa pagpapatuloy po ng ating gawain ay dumako po naman tayo sa mga ilang pagbati sa mga kapatiran po natin na nagdiwang ng kanilang mga birthday, at marahil ang iba nga po ay nagdiwang din ng kanilang mga anniversary sa kanilang mga pag-iisang dibdib. Ano po? So kami po ay bumabati sa inyong lahat, partikular nga po ang nagdiwang ng kanilang mga birthday. Binabati po natin ang atin pong kapatid na Flor Manikis. Praise God. Happy birthday, kapatid. Ito po yung ating batang-batang kapatid. Ganon din kay kapatid na Luz Nagamatso. Happy birthday po. Gayun din po kay kapatid na Liza Martinez, kay Charles Martinez. Yun pong ating drummer boy. Gayun din kay Aliona Rosal, kay Mariko, I think si Rita. Kumusta po ang family ng ating kapatid na Virgie dyan po sa Japan, at gayon din sa ating kamanggagawa dyan po naman sa lokal ng Orani, ang kapatid na Larry Lagaria. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. Ulitin lang po natin, kapatid na Mariko, Flor, Abby Coronado, Los Nagamatso, Liza Martinez, Charles Martin, Aliona Rosal dyan po naman sa UK, at ang ating kapatid na si Larry Lagaria. Happy birthday po sa inyo. At may paalala po sa atin ang banal na kasulatan, "Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Aking itinuro ka sa danang karunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan, sapagkat siya ay iyong buhay." At saka ragdagan pa po sa aklat ng mga awit, "Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailanpaman." Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. At tayo po mga kapatid ay dadako ng muli sa atin pong pagpapasalamat. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon ay nagpapaabot po kami ng isang taos-pusong pagpapasalamat
isang taos-pusong pagpupuri po, Ama, at pagsamba sa inyo pong banal at dakilang pangalan. Maraming salamat pong muli, Ama, sa isang mabiyaya, mapagpala at napakagandang araw at maging mga taon, O Diyos, na ipinagkaloob po ninyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, O kabanal-banalang Espiritu Santo, na siya pong nanguna sa naging gawain po namin sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa mga salitang buhay na muling nagpaalala sa bawat isa sa amin na kung saan, Panginoon, patuloy niyo po nawang ipaggalob sa amin na amin pong maunawaan ang mga lihim at katotohanan ng pagtulog ng espiritual. Pakigising po ninyo ang bawat isa sa amin, Amang Banal, na kami po na inyong mga anak ay makapamuhay ng may pag-ibig at may pagpapahalaga sa mga gawaing pangkabanalan. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Dinadalangin po namin, Amang Banal, ang aming mga kapatid na nagdaos ng kani-kanilang mga kaarawan. Pagpalain niyo po nawa sila, Panginoon, sa inyo ng kalusugan. Pagpalain niyo po nawa ang kanilang espiritual na buhay. Pagpalain niyo rin po nawa, Amang Banal, maging ang kanilang mga family members, hallelujah, ang kanilang mga pinagkakakitaan kung sila man ay naghahanap buhay. Pakibigyan niyo po silang muli, Panginoon, ng marami pang taon ng kaarawan sa kanilang mga buhay at kung saan, O Diyos, maging malago rin nawa ang kanilang buhay espiritual. Lakip din, O Diyos, ng aming dalangin at kahilingan ang ilan sa iyong mga anak na may mga sakit o karamdaman, partikular ang aming kapatid na Virgie si Rita na kung saan ay nasa isang pagamutan sa ibang bansa. Patuloy niyo po nawang pagpalain, Panginoon, ang kanyang mabilisang paggaling. Pagpalain niyo rin po nawa ang mga doktor at ang mga gamot na kanyang tinitake, Panginoon. Dalangin din po namin ang aming kapatid na Joshua Sarmiento na kung saan, Panginoon, ay nagkaroon ng karamdaman. Sa inyong awa at biyaya, O Diyos, O hallelujah, ay taglay niya na po nawa ang kagalingan, ang kalakasan, at magbalik na po, Panginoon, ang normal niyang kalalagayan at patuloy niyang maisagawa ang kanyang pag-aaral. Dalangin din namin ang aming kapatid na Loe Licopa, ang aming kapatid na Ninit Alias, maging ang aming kapatid na Donna, Panginoon, na kung saan ay nagkaroon po sila ng mga karamdamang pisikal. Sa ilan pa po naming mga kapatid, mga mahal sa buhay, na hindi po namin nababanggit ang kanilang mga pangalan. O dakilang Diyos, pakiabot niyo po sila ng iyong healing hands, hallelujah. Nataglayin po nila ang anumang, taglayin po nila ang kalakasan, pakialis niyo po na ang anumang sakit o karamdaman sa kanilang mga lupang katawan. Panginoon, idinadalangin din po namin ang lahat ng mga kapatiran, partikular ang mga seniors, o hallelujah. Ang mga kapatid po namin, Ama, na sa inyong awa at biyaya, bagamat may mga edad na po, Panginoon, ngunit taglay pa po ang lakas, ang kalusugan, at ito po, Diyos, ay nagmumula po sa inyo. Ama, salamat din po sa inyong mga anak na patuloy pong tumatangkilik sa mga gawain, ang kanilang walang sawang pagbibigay ng pinansyal na support sa gawain. Purihin ang Diyos at patuloy niyo po nawang ibuhos sa bawat isa sa kanila, Panginoon, ang mga pagpapala. Salamat, Ama, at muli sa aming muling paghiwa-hiwalay sa pamamagitan nga po ng live streaming na ito, Panginoon, ang inyo po nawang biyaya at pagpapala ay patuloy po nawang madama ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, at muli po naming idinadalangin, hinihiling ang presence ng Most Holy Spirit na kami po, Diyos, ay pakilayo po ninyo sa lahat ng uri ng mga sakuna, sa lahat ng uri ng mga sakit o karamdaman. At ang lahat ng mga bagay na ito po ay aming hinihiling, idinadalangin at ipinagpapasalamat through your holy and almighty name, Panginoong Hesukristo, namin pong Diyos at amin pong tagapagligtas, na kaisa po ng dakila at ng pinakamakapangyarihang Amang Yahweh at ng kabanal-banalang Espiritu Santo, maging ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon.
Tanggapin po natin mga kapatid ang mabiyayang pagpapala ng Panginoon. At ito po ay nakasulat sa aklat ni Jude, chapter 1, 24 to 25. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod, at sa inyo ay makapaghaharap na walang kapintasan, na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. 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 Thank you for joining us today, church. Stay safe, everyone. See you next week.